Dagdagan pa. Welcome back again sa ating panibagong episode guys, na kung saan makikita kayo ng spearfishing activities. Kaya kung hilig nyo sa dagat or hilig nyo manghuli ng isda, tamang-tamang channel na to para sa inyo. Kaya tara, samahan nyo ako muli ngayong araw na ito. Late afternoon dive tayo dito guys. At nadayo ako dito sa old spot ko na bihira ko lang puntahan. At dahil nga katatapos ng bagyong uwan, nahagip din kami, lumakas din yung alon. Kaya doon muna tayo pupunta sa isang old spot ko na maganda rin ang nahuhuli ko doon dati. Bihira ko lang talaga mabisita ngayon, gawang ang dami nang nagda-dive doon, kaya pinagbibigyan ko na lang sila. At dahil nga katadaan lang yung bagyo, eto't malakas yung habagat dito sa bayan, dito sa mga spot ko. Kaya pupunta muna tayo kung saan kalma ang dagat. Dito sana guys, maganda sana itong spot na to. Kaya lang, ginawa na itong sanctuary, kaya hindi na ako nagda-dive dyan. At makalipas nga ng ilang minutong pagdadrive, eto narating ko na ang spot. Dito tayo magda-dive. So ngayon lang ito makikita nyo, itong spot na to. Dahil yung mga dive ko dito is wala pa akong camera. At sa mga nakaraang dive ko dito, is ang dami kong nahuhuli talagang marble grouper. Ang lalaki pa. Dahil nga papunta tayo sa spot, naglulod na ako ng spear gun para along the way makita man tayo ng isda, ready na to spear it. Spear gun loaded, let's go. Eto na, naging unang drop ko. At dahil nga biglang lalim etong spot na to guys, dito na ako nagpupesto sa mababaw na area. Minsan kasi may dumadaan dito mga malalaking isda. At dito sa unang dive natin, okay naman, may mga bait, may mga dalagang bukid na nakita kaagad. Pero wala namang nagpakita, kaya back to the surface muna tayo. At dito guys, lumipat na ako ng pwesto at nakita ako ng batfish. Kaya lang, pagbaba ko, eto't nagpapahabol. Malaki na sana ng batfish to. Mailap lang, kaya hinayaan ko na lang. At dito sa dive na to, napansin ko yung mga maliliit na isda. Nagkukumpulan dyan sa may biyak na bato. Nagtataka ako ba't nagkukumpulan sila. Kaya sinisiran ko ito at ito ang nakita ko. Napakalaking bagulan pala, kaya pala nagkukumpulan yung maliliit na isda kanina. Minsan lang tayo makahuli nito sa day dive. Dahil nga magde-December na is magsisisyo na siguro ng bagulan o cuttlefish. Yokos naman ito kung tawagin dito sa isla namin, dito sa Banton. Kala ko ano nang tinitingnan ng mga ano, nag-iibon kasi yung maliit na isda. Ito pala is cuttlefish bagulan. Mga 2 kilo to. Uy, thank you Lord. Akala ko grouper. Dati kasi dito nakahuli ako ng grouper. Maraming grouper dati dito. Dito lang sinisiran ko. Malaki na rin. Mga 2 kilo. Thank you Lord. Ayan, lakas pa rin ang hangin. Okay na rin to.
Makalipas ang isang oras guys, hindi na nadagdagan yung cuttlefish nating huli. Nakailang dive na rin ako. Kaya lumipat ulit ako ng pwesto dun sa kabilang pangpang. Nagbabaka sakaling may mahuli tayo dito. Ang couple of seconds ang pag-aantay dito sa ilalim guys, eto may naakit na akong isang isda. Isang midnight snapper, good size na rin, kaya kinuha ko na rin, wala talagang nagpapakita. Dati dito ako, nakakita ako ng tangige. May pinanang ako dito ng tangige, kaso nga lang, nakawala yung wala pa akong camera at natangay yung shop ko, naputol yung line ko nung pagpana ko ng tangiging iyon. Nylon pa lang kasi yung gamit ko, kaya naputol. Pagkatapos kong ma-secure na itong midnight snapper guys, nag-dive pa naman ako, pero wala na talagang nagpakita. Ayun guys umaho na ako. Ay, wala nagpapakita. Halos magtatatlong oras yung dive. Buti lang may ano pa tayo. Nakahuli pa tayo ng cuttlefish. Bagulan, okay na rin to. Libre na ulam. Malaki na rin. Saka isang midnight snapper. Okay na rin to kahit dalawa lang. Ang ulam. Thank you Lord. The next day, pag din ng umaga guys, balik ulit ako dito sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap. Dahil kumalma na nga itong dagat dito sa bayan, dito na ako magdadive. Sa palaging dinadive natin, dito lang sa malapit to. Yung nahuhulihan natin ng slender unicorn. At dahil nga halos 2 linggong hindi na bisita ang spot, baka sakaling nandito na yung mga slender. Kaya eto na yung naging unang dive ko. Dito lang ako nag-dive sa mababaw na area. Warm up ko na rin. At pagkapwesto ko dito guys, sa may gilid ng bato, napansin ko agad etong ang daming samaral kagad na nakapaligid sa akin. Ngunit may napansin akong isang isda, isang longnose emperor. Kaya eto yung naging target ko. Hindi ko muna pinansin yung mga samaral. Buti na lang, na-curious talaga sa akin etong longnose emperor. Napugian siguro ito sa akin. Kaya ayun, na-spine shot ko. Hindi na talaga nakagalaw. Ay, mga 2 kilo. Ay, dito lang sa mababaw. Thank you Lord. Tugso. Pagkalagay ko na itong longnose emperor sa stinger guys, balik ulit tayo sa ilalim at dito na ako nagpwesto sa malalim na area. Ito yung palagi nakikitaan natin ng mga midnight snapper. Pagkapwesto ko dito, habang nag-aantay ako, parang napapansin ko dito sa maliliit na isda, biglang bumabalik na yung sigla dito sa spot na to. Nagbabalikan na yung mga maliliit na isda at yung mga dalagang bukid rin. Yung mga midnight snapper naman, isa yun, nandun sa unahan. Ayaw lang talagang lumapit na isdang ito. Napakatalinong isda. Kaya nag-resurface muna ako. Dito guys, makalipas ng 1 oras ng pagdadive, isa pa lang yung huli natin, yung longnose emperor pa lang. Kaya dito sa dive na to, habang pa-drop ako, nakita ko ng isang unicorn. Kaya eto yung naging target ko. Ito yung kadalasan nating nahuhuli pag nagna-night dive dito.
Dito rin kasi ako palaging nagna-night dive. Pag night dive dito is napakarami itong ganitong isda. Kaya alam, bihira talaga ang bumibili. Okay, thank you Lord. Pangalawang isda natin. Alas 7 na. Wala nagpapakitang ano. Wala dito yung slender unicorn. Ay, nasa malalim siguro. Thank you Lord. Okay na rin to. Kaya pagkatapos kong makapahinga ng maganda, bumalik ulit ako sa ilalim. Pagkapwesto ko dito guys, ito tagpakita yung mga surgeon fish, ang dami. Kaya lang, ang bibilis ng galaw. At dito sa bandang kaliwa ko, may napansin akong isang emperor. Kaya ito yung tinutukan ko. Akala ko lalapit na yung pagtutok ko sa kanya. Ngunit ayun, nagdistansya. Kaya hindi ko na pinilit. Umangat muna ako. At dito sa drop na to guys, nakita ulit ako ng unicorn. Ngunit sumuot dyan sa may corals, yung malapad. Akala ko dito, makukuha ko na. Dahil nakasilong siya sa malapad na corals, hindi ako makita. Ngunit habang lumalapit ako, ayun, bumilis yung takbo. Buti lang, pag-drop ko dito sa buhangin, nakita ulit ako ng unicorn, yung nahuli natin kanina. Kaya ito na yung naging target ko. Oh, thank you Lord. Matumal talaga. Okay na rin to. Unicorn. At dahil nga medyo matagal na tayo nagda-dive, pagkatapos kong masama itong unicorn guys, bumalik na ako dito sa mababaw na area. At dito, habang padrop na sana ako, nakita ako ng grupo ng barakuda ulit. Ngunit mailap na naman. Buti lang, paglingon ko sa kaliwang bahagi ko, eto nakita ako ng maliit na barakuda. Pinay ko itong patamaan, ngunit hindi tinamaan. Magaling umiwas na barakuda yon. Kaya pagkatapos kong makapahinga, makarecover, bumalik ako dito sa ilalim. Ambush style naman. Hindi naman ako nabigo. Nagpakita ulit yung maliit na barakuda. Pagkatapos kong ma-secure yung maliit na barakuda guys, habang papunta na ako sa mababaw, pauwi na rin, eto nakakita ulit ako ng grupo ng Samaral. Ang dami nila. At para hindi na ako malito dito, tumutok na talaga ako sa isa. Ngunit pagka-pull ko ng trigger, ayun, hindi na naman tinamaan. Kaya pagkatapos din ito, umuwi na rin ako. Okay na naman yung huli natin. Pang-ulam ulit tayo. Eto, nakadalawa tayong unicorn, isang maliit na barakuda, saka malaki naman yung emperor natin, etong long-nosed emperor. At pagdating ulit ng umaga guys, balik ulit ako sa karagatan. Tuloy-tuloy lang ang ating pag-dive para mahuli natin ang ating pangarap na isda. Dito na ulit ako magda-dive sa paboritong spot natin. Baka sakali ulit tayo.
Spear gun loaded, let's go. Ito na naging unang drop ko dito sa paboritong spot natin. At ganun pa rin yung visibility ng dagat, morky pa rin. Habang nag-aantay ako dito guys ng papanain, paglingon ko sa kanang bahagi ko, eto nakita ako ng good size na red snapper. Kaya lang late na yung nakita ko. Bumalik na tuloy, lumayo na. Ginapang ko pa to. Akala ko nandito lang sa baba ng corals. Sinilip-silip ko pa dito sa may biak. Wala naman. Kaya nag-resurface muna ako. At dito sa dive na to guys, lumipat ako ng pwesto. Hindi na kasi nagpakita yung red snapper. Unang isda sana natin yun. At napakalabo talaga yung visibility ng dagat. Napakahirap mag-hunt. Etong ganito. Pag may susugod sa yung malaking isda, is biglaan talaga. Hindi mo kagad makikita. At habang nag-aantay tayo dito ng lalapit na isda, eto unti-unting lumapit sa akin etong napakaraming unicorn. Sari-saring unicorn ang makikita mo, may slick unicorn, yung nahuli natin kahapon na unicorn din, at may mga midnight snapper na kasama. Kaya lang, walang mga dragon kasama etong mga unicorn na to. Minsan kasi is may mga malaking kasama eto. Buti lang etong isang slick unicorn is na-curious sa kapugian ko. Kaya hindi na ako nagkatubiling panain to. Dati dito sa paboritong spot ko, etong ganitong slick unicorn, is ang dami talaga nila. Nakukuhaan ko pa ng mga 5 piraso o 10 piraso. Pero ngayon talaga is napakailap na sila. Okay. Ang ilap na ng isda. Ayaw lumapit. Try ko lang patamaan to. Inabutan naman ng shock. Oh, thank you Lord. Sana matagdagan pa. Sana may magpakitang dragon. Pagkalagay ko sa stringer etong slick unicorn guys, bumalik ulit ako dito sa ilalim. At eto, nagpakita na yung mga dalagang bukid. Nakikita na natin. Medyo mataas na kasi yung araw. At pagkapwesto ko dito guys, ilang segundo lang ang lumipas, may nakita na akong palapit na 3 target, 3 pirasong isda. Ito pala is mga talakitok. Buti na lang, maamo. Kaya pinili ko itong pinakamalaki dito sa 3.
Oh, ay, thank you Lord. Talakitok. Mga 3 kilo siguro to. 3 piraso. Pinili ko itong pinakamalaki. Kala ko liligo na naman. Ay. Sana matagdagan pa. Ay, malaki na rin. Pangalawang isda natin. Pagkatapos kong masama itong talakitog guys sa huli natin sa Slick Unicorn at nakaka-recover ako ng hininga, balik ulit tayo dito sa ilalim. At ito naman yung pwesto ng mga ilak. At hindi naman ako nagkamali, nandito sila. Kaya antayin na lang natin kung lalapit talaga. At dito, habang pre-surface ako, sinabit pa nung ilaw. Kaya pagkapahinga ko dito, bumalik ko dito sa ilalim para kunin. Pinahirapan pa tayo na itong ilak na to. At eto yung naging pang-3 isda natin ngayong umagang dive na ito. Naka-1 talakitok na tayo, Slick Unicorn, saka itong ilak. Pagkatapos din na ito guys, is bumalik na rin ako, pauwi na rin. Along the way pa uwi, nagda-dive pa naman ako. At dito ako nag-dive. So nakitaan natin kanina yung unang dive natin na red snapper. Nagbabaka sakaling makita ulit natin yon. Hindi naman ako nabigo, nagpakita ulit. Nandito sa may bato sa taas. Kaya lang, habang ini-aim ko to, napakailap naman. Napakabilis tong dalaw. Kaya ayun, bato ang tinamaan. Tumusog pa ata yung shock ko. Katapos din na itong dive na to, is umuwi na rin talaga ako. Pagod na rin. Okay na rin naman yung huli natin. Naka3 piraso tayo. At least hindi tayo masiro. At safe na safe tayo makakauwi sa pamilya natin. Yun kasi talaga yung pinakamahalaga sa pag-dive. Yung makauwi ka ng ligtas at makita mo ulit yung pamilya mo. At dahil nag-aantay sila sa'yo. So ayun guys, nandito na tayo sa bahay. Matumal pa rin yung malalaking isda. So worth it pa rin yung dive natin. May blessing pa rin na nakuha. Ito mga 3 kilo siguro to. Itong talakitok, Brasi Trevally. Unicorn, Slick Unicorn, saka 1 ilak. Hindi pa tinamaan yung 1 mangrove snapper. Mga 1 kilo na rin siguro yun. Malakas na kasi yung agos. Nagpakita sana yung huli pa. So benta muna tayo ng isda. Timbangin natin to para makabawi-bawi, gawang sunod-sunod yung bagyo, walang kita. So eto, timbangin natin itong talakitok kung ilang kilo. Mga 3 siguro to. Ayan. Ayun, sakto lang, half grams na lang. 3 kilo na. 2.9 kilogram on scale. So, okay na rin. Times 220. Ayun na rin ako dyan. 600 plus. Etong Slick Unicorn. Benta din natin to para may konting kita naman. Ayun.
1.7. Gawin na natin yung 1.7. So okay na rin to. Para may pang-consumo naman. Madalang pa rin yung malalaki talagang isda. Ito pang ulam na lang to. So kalmado naman yung dagat na. Siguro try ulit tayong mag night dive. Baka mamaya mag night dive ako. Pahinga muna sa day dive. So bihis lang ako dito, tapos benta natin to. Dalhin natin sa buyer na bibili. Yung bibili na itong dalawang isda. Isang tao lang. So bihis lang muna ako dito. Shoutout nga pala kay Kayadong family, Hanford de San Jose family, Romeo Alcones family, Pablo Alaw, Annie Rosal, Jules Ortenero, Ami Foreign, Maylisa Fer Fernando Jr., LD Chico, Rodi Diladja, Romeo Elevator, Johnny Tumampos, Joey Nayanga, Anika Pedraza, Telma Mendoza, Dennis de la Cruz family, Marlon Hamisola, Cesar Abling, Leonardo Mejorada, Noel Grigo, Boots Kasumpang, Ellen May Kasumpang, Agustin Elises Kasumpang, Alex Modja, Danilo Adalem, Chad Spence Adalem, Alan Florania, Inad Tolentino, Rinina Pupusino, Loriloy Mangued, Alan Tingala, Choloy Pot, Prince Tyron, Ponte family and Padrilan, James family, Joey Fonte, Eric Malupa, Mabahin family, Merwin Antonio, Dini Alicin, Risty Fabor, Francine Recto, Paclibar family, Rapi Bantilan, Reynaldo de la Cruz, Aldrin Encio, Figura family, Baby Jean Goloran, Donato Clomar Jr., Tony Saarinas, Rinan Ligas, Rostom Spurfishing, Rinaldo Mahilo, Jobe Saloyao, Helson Ortohan, Yapox TV, Jewel Ranas, Kawan Heart TV, Bonifacio Arbalate, Alexander Pesquera, Pesquera family, Ibla Moresa, Ariel Tubes. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ito yun guys, nabigay ko na yung isda doon sa bumili. Nung unang attempt kong pagpunta doon is wala sila doon. So nagantay-antay pa ako, tapos pumunta rin yung bibili, umuwi sa bahay. Nasa work kasi siya. So hindi ko na binidyohan yung pagbigay sa kanya ng isda. So tingin ko dito yung dagat. Kalma naman. So nagbabalak ako mamayang mag night dive. Tingnan ko lang mamaya kung babago yung kalma. So hanggang dito lang muna guys yung video natin. Hanggang susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. God bless you all po. See you on the next episode.